Sino dito yung feeling na habang nag-scroll sa social media, lahat ng kaibigan mo parang may bagong kotse o palaging naka-travel abroad tapos ikaw, laging nasa kwarto? Hi, I'm Miss Jai, your host for today. Bago ako naging virtual assistant, I was just like you, isang young professional na pinoproblema ang budget. Pero alam mo, hindi lahat ng nakikita mo online, totoo. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 6 reasons kung bakit parang nauunahan ka pagdating sa pera at kung paano mo pwedeng gamitin yan para mas umangat. Watch out for reason number 6, game changer yan for me. Number 1, you're making social comparisons. Sino ba dito ang guilty? Kasi ako dati, super guilty ako dito. Lagi kong chinecheck yung mga kakilala ko. Bakit sila may bagong phone tapos ako stuck pa rin sa lumang model? Kahit may isang kaibigan ako, may bagong car na, nainggit ako. Yun pala, inutang lang niya. Meanwhile, ako, nag-ipon at mas simple ang kotse, pero after a few years, akin na talaga. Yung sa kanya, na-repossess na. So ang lesson, huwag magpadala sa nakikita mo online. Bahala na sila sa post nila, ang mahalaga, ano ba ang tunay na kalagayan mo? Naiisip mo ba minsan kung totoo talaga ang nakikita mo online? Ano ang mga bagay na sa tingin mo masyado mong kinukumpara sa buhay mo? Ito ang challenge ko sa'yo. For the next 3 days, avoid checking social media right after waking up. Focus on your own goals instead. Number 2, you don't know what you stand for. Sa totoo lang, marami sa atin ang laging nagpapadala sa uso, may bagong phone, travel goals, or career moves na feeling mo kailangan mo ring sundan. Kaya minsan, nasa stress ka kasi hindi mo alam kung ano talaga ang importante sa'yo. Ganito din ako dati, nasa corporate job ako noon, tapos lahat ng kaibigan ko nag-a-apply abroad or bumili na ng bahay. Napre-pressure ako kasi iniisip ko, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Pero nung pinakiramdaman ko, na-realize ko na iba yung goals ko. Gusto ko ng flexibility at work from home setup. Kaya nag-decide ako mag-VA kahit medyo risky. Hindi ko sinundan ang path ng iba, sinunod ko kung ano ang sakto para sa akin. Ang key dito guys, is to align your spending and career choices sa kung ano ang tunay na nagpapasaya sa'yo. Pwedeng ikaw, mas gusto mo ng travel, or gusto mong mag-invest sa skills mo. Okay lang yon. Huwag kang magpadala sa pressure na kailangan mong sundin ang plano ng ibang tao. Kapag tinitignan mo yung mga gastos mo ngayon, or yung career mo, ito ba talaga ang nagbibigay ng joy at satisfaction sa'yo? O baka napipilitan ka lang dahil ginagawa ng iba. Ngayong linggo, reflect on your top 3 priorities, whether it's family, career growth, or financial stability. Pagkatapos, i-check mo yung budget mo or yung career plans mo kung align ba sila sa goals mo. Focus on what's important to you, hindi sa expectations ng iba. Number 3, you aren't learning. Aminin natin, minsan iniisip natin na stuck tayo sa trabaho or sa buhay. Pero ang totoo, hindi lang tayo nag-i-invest sa sarili natin. Ako dati ganun din. Pumasok lang ako sa trabaho, naghintay ng sahod, tapos ganun ulit. Pero na-realize ko, kung hindi ako magle-learn outside work, walang magbabago. Naalala ko noon, ang dami kong kaibigan na nag-shift to virtual assistant jobs, tapos ako, naiwan sa corporate job, naiinggit ako. Pero instead of magpaka-bitter, sinimulan ko manood ng mga videos related dito, nag-enroll sa mga online courses, at kinausap ko yung mga taong successful na sa field na yun. Hindi overnight success, pero dahan-dahan akong natuto. Diskarte ang puhunan, hindi lang inggit. Kung feeling mo may nauuna sa'yo, tanungin mo sarili mo, ano kaya ang pwede kong matutunan sa kanila? Hindi lang sapat yung mag-work araw-araw. Kailangan may learning habit ka rin. Baka may bagong skills kang pwedeng pag-aralan na magbibigay sa'yo ng bagong income stream. Anong bagong skill ang gusto mong matutunan? Meron ka bang mga kilalang successful na tao na pwede mong gawing inspirasyon? Alamin kung ano ba ang mga ginagawa nila na pwede mo ring gawin para umangat ka din. This week, maghanap ka ng free online course about a skill you want to learn, whether it's budgeting or managing your time better. Dedicate 30 minutes each day to it. Small steps lang pero consistent. Number 4, you're forgetting the balancing acts. Alam mo ba yung kasabihang may kapalit ang lahat? Ang buhay hindi pwedeng perfect. Yung kaibigan mong laging nasa travel mode, baka naman hindi bumili ng bagong damit for 2 years. Lahat tayo may priorities. Pakikisama is great, pero wag mong i-sacrifice ang happiness mo para mag-fit sa expectations ng iba. At ang success, hindi isang side lang. Balance is key.
Pag tinitignan mo ang success ng iba, naiisip mo rin ba kung ano ang mga sakripisyo nila? Think about one thing you want to invest in, be it a skill or a gadget, then reflect on what you're willing to sacrifice for it. Number 5, you're following the wrong crowd. Lahat tayo minsan nadadala ng pakikisama kasi gusto nating mag-fit in, pero minsan nasa maling grupo ka. Hindi masama makipag-collaborate kaysa makipagkompetensya. Nung una kong makita yung isang kakilala ko na pareho ng project, kinabahan ako. Pero alam mo, kinausap ko siya, we work together. Instead na kalabanin, naging katuwang, lalo kaming lumago. Meron ka bang taong iniisip na kakumpetensya mo, pero pwede pala maging kakampi? Paano mo siya kakausapin ngayon? Reach out to one person who shares the same goals and propose a collaboration idea. Number 6, you haven't focused on yourself for a while. Ito ang game changer para sa akin. Lahat tayo busy, work, bills, budget, but sometimes, masyado tayong nakafocus sa pagtitipid at pag-save na nakakalimutan natin i-enjoy ang buhay. Ito ang reality. Hindi masama mag-reward sa sarili basta nasa tamang budget at kaya ng bulsa mo. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng mahal or extravagant na bagay para ma-enjoy ang pinaghirapan mo. I remember, nung nag-start akong mag-budget ng seryoso, halos lahat ng luho tinanggal ko. Pero eventually, na-realize ko na kung laging tipid mode, nakaka-burnout. Kaya sinimulan ko maglaan ng konting budget para sa sarili ko. Kahit simpleng coffee o yung paborito kong donut, sobrang saya ko na. Importante to, lalo na sa mga young workers tulad natin na maraming ginagawa. You don't have to spend big para sumaya. Diskarte lang ang kailangan. Ang goal mo, mag-enjoy within your means. Small wins like treating yourself to something you love every now and then can make a big difference in your mindset. Para mas madali, I'm sharing with you my 5-minute budget tracker. It's simple to use. Pwede mong i-input lahat ng gastos mo, mula sa kuryente hanggang sa maliit na milk tea treat mo. Nasa description ang link. Have you tried using a budget tracker before? Paano kaya magbabago ang finances mo kung mas organized ang budget mo, tapos meron kang extra allowance for a small treat? This week, set aside a small me-time fund, kahit 200 pesos lang. Gamitin mo ito para bilhin yung isang bagay na nagpapasaya sa'yo. Simple lang, pero worth it. Remember, hindi ka behind. Lahat tayo may kanya-kanyang pace. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang gusto mo, natututo ka, at nag-e-enjoy ka sa journey mo. Kung sa tingin mo nakatulong to, i-share mo tong video sa kaibigan mong feeling rin na parang laging naghahabol. At kung gusto mo pa ng more tips about balancing life and finances, like this video at mag-comment ng more tips, please.